Good day everyone. So our topic for today is about the Brown laws. Brown laws. It refers to laws and rules which deal with pollution control and the regulation of activities which could affect the environment. These laws and rules include those which control hazardous and toxic waste and chemicals, solid waste management, and rules on the conduct of environmental impact assessments. So una, yung mga hazardous waste. Hindi pwedeng kung san-san lang tinatapon yung mga chemicals or dumi na nanggagaling sa ospital. Pangalawa, yung mga toxic chemicals. And we also have the solid waste o yung mga simpleng basura natin sa bahay. May batas din dyan. At ang pinaka-importante is yung nabanggit dito na Environmental Impact Assessment or yung EIA. Bago magtayo ng mga malalaking mall or factory, kailangan muna nilang patunayan na hindi nila lalasunin or sisirain ang ating environment. So, ito ang silbi ng Brown Laws. Magkaroon ng balanse sa pagitan ng pag-asenso at protection sa kalusugan natin. So, we have here a case study entitled Dust to Dust na pwede nating i-apply to, no? Or gamitin na example later as we go on to our discussion. So, explain ko lang sa inyo kung anong situation dito. So, merong isang matandang cement plant or planta ng semento na nag-ooperate pa since 1960s na meron silang sariling power plant. So, may benefit na nakukuha yung mga tao dito, no? Yung mga nagtatrabaho. So, yun nga, nagbibigay ng trabaho sa community at tumutulong sila sa power supply ng region. Kaso nga lang, ang problema, matagal nang tinitiis ng mga residente yung polusyon kapalit ng hanap buhay. So, dito papasok yung Brown Law violations, no, na i-discuss natin later on. So, papasok dito yung air pollution, water pollution, okay, at yung iba pang laws natin under the Brown Laws. Republic Act number 6969, the Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. It was enacted to regulate, restrict, or prohibit the importation, manufacture, processing, sale, distribution, use, and disposal of chemical substances and mixtures that present unreasonable risk and/or injury to health or the environment. The law covers the importation, manufacture, processing, handling, storage, transportation, sale, distribution, use, and disposal of all unregulated chemical substances and mixtures in the Philippines, including the entry, even in transit, as well as the keeping or storage and disposal of hazardous and nuclear wastes into the country for whatever purpose. So dahil sa pagdami ng mga pagdami no ng paggamit ng nuclear technology at ang transboundary movement o yung paglilipat-lipat ng basura sa pagitan ng mga bansa, kailangan natin ng batas na magbabantay sa mga unreasonable risk o panganib sa kalusugan at sa kalikasan. That is why we have this Republic Act number 6969. So nabanggit dito yung importation, yun yung pagpasok sa bansa ng mga chemicals na yan, toxic substances or hazardous waste. Ano pa, manufacture and processing, yung paggawa at paggamit, transportation and storage, disposal. Okay? So, ano yung nabanggit dito na no entry rule? Okay? So, dito, mahigpit po na pinagbabawal under this law yung pagdating sa hazardous at nuclear waste na bawal silang pumasok, no? Kahit in transit lang o dadaan lang sa Pilipinas, mahigpit itong ipinagbabawal. Hindi pwedeng idahilan na gagamitin o itatago lang basta kung alam mo na mapanganib yung basura no, na dadalhin o idadaan sa atin, bawal po ang entry sa ating territory which is the Philippines.
the law specifically punishes the following acts: the knowingly using a chemical substance or mixture in violation of the rules and regulations, or the Section 13A, and causing or facilitating the storage and importation of hazardous and chemical wastes into the Philippines, or Section 13D. Of the four prohibited acts listed in Section 13 of the law, the violation of these two provisions are the ones most likely to cause harm or injury to the environment. The other two provisions relate to reporting and information disclosure requirements. So, the Section 13A is knowingly using harmful chemicals. Ito yung paggamit ng chemical ng alam mong labag sa rules at regulations. So, hindi pwedeng idahilan na hindi mo alam. Kapag ginamit mo ang isang substance sa paraang ipinagbabawal, you are liable. Ano pa? We also have the Section 13D, the facilitating storage and importation. So, yung pagtulong, okay, or pagfa-facilitate para makapasok at makapag-imbak ng hazardous at nuclear waste dito sa Pilipinas. So, ito yung sinasabi dyan, no? Kahit hindi ikaw yung may-ari ng basura, basta ikaw yung tumulong para maitago o maipasok ito, you are liable also. Okay? So, ano pa? Sa apat na bawal sa Section 13, itong dalawa na nabanggit natin, no, the Section 13A and the Section 13B, ang pinaka-binabantayan because sila yung merong direct impact. Sila yung direct yung kanilang pinsala na magagawa sa kalusugan, okay, or sa quality ng lupa or ng tubig or sa environment natin. And also, ito din yung magdudulot ng mga sakit. Just like for example, yung case study natin kanina, di ba? Yung dust to dust case. Okay, ano pa? At ito yung may pangmatagalang pagkasira ng ating ecosystem. So, yung ibang violations ay tungkol lang sa papeles, the misreporting, no? Pero yung dalawa na to, the 13A and the 13D, itong dalawa na yan ay tungkol sa aktwal na lason sa ating kapaligiran at sa ating mga kalusugan. So here are the criminal penalties kapag na-violate ninyo ang Section 13A or knowingly using illegal chemicals. The imprisonment is 6 months and 1 day to 6 years and administrative fine of 600 to 4,000 pesos. Next is illegal importation, storage of hazardous waste. The imprisonment is 12 years and 1 day to 20 years, and administrative fine is 10,000 up to 50,000. Now, kung ang violator po ay isang foreigner, agad siyang ide-deport or ipapatapon pabalik sa bansa niya. Pagkatapos, no, na i-serve, no, yung kanyang pagkakakulong dito or yung sentence. Okay, ano pa? Kapag nahulihan ka ng hazardous waste na galing sa ibang bansa, obligado po yung company o yung tao na ibalik yung basura sa country of origin or kung saan ito nanggaling gamit ang sarili nilang pera. Ano pa, lahat ng gamit, sasakyan at kagamitang ginamit sa pagpasok ng basura ay kukumpiskahin or kukuhanin ng government. Now, kapag po corporation yung may kasalanan, hindi lang tao ang pwedeng parusahan. Kapag ang kumpanya tulad ng cement plant sa case study natin ang lumabag, kabilang din po sa dapat na parusahan ay ang mga officials. Like for example, the head, the director, the manager, no? Pati sila ay mananagot at makukulong. And pwedeng bawiin po or i-cancel ang kanilang license para hindi na makapag-operate or yung business license nila. So kung mapapansin nyo, bakit parang maliit lang yung fine? 50,000 max na kumpara sa tagal ng kulong. Kasi nga po, noong 1990 pa po gawa yung batas na to. Pero tandaan natin na bukod sa multa, meron din kasing civil liability. Ibig sabihin, kailangan bayaran ng company lahat ng nagkasakit, lahat ng nasirang ilog na pwedeng umabot din naman sa milyon-milyon. So malaki din yung gagastusin nila.
We have Republic Act number 8749 or the Philippine Clean Air Act of 1999. The state shall formulate a holistic national program of air pollution management that shall be implemented by the government through proper delegation and effective coordination of functions and activities and shall focus primarily on pollution prevention rather than on control and provide for a comprehensive management program of air pollution. So, sinasabi po sa batas na ito ang karapatan ng bawat Pilipino sa malinis na hangin. Mas binibigyan diin din ng batas na pagsabihan at pigilan ang polusyon bago pa ito mangyari kaysa sa hulihin lang sila kapag marumi na ang hangin. So, kung ikaw ang nagpaparumi, ikaw din ang dapat magbayad sa paglilinis at sa pinsala na idinulot mo. So, kinikilala ng batas na ang pagkakaroon ng malinis na hangin ay also isa rin po yung basic human right. The law specifically punishes the following acts. Number 1, the violation of standards for stationary sources and motor vehicles. Section 45 and 46. So, Republic Act number 8749 provides for emission and under standard with stationary sources such as factories and mobile sources such as motor vehicles must follow and comply with. It provides for a system of permits, quotas, and also financial liability for environmental rehabilitation. So, ano yung stationary sources? Ito yung mga pinanggagalingan ng polusyon na hindi gumagalaw. Ano yung mga yon? Factories and cement plants, just like yung ating example no, sa ating case study. Ano pa? Power plants, kasama yung mga small power plants na itinayo ng cement factory. We also have industrial smokestacks. Okay, yan yung mga chimenea. Ano bang chimenea sa English? Oh yes, the chimney, no? Yan. So, yung mga chimney na nagbubuga ng usok at alikabok. Okay, so yun yung tinatawag natin na mga industrial smokestacks. So, hindi pwedeng basta-basta magpapaandar ng makina. Yung mga factory, kailangan muna ng emission standards. May limit lang po yung kapal at dumi ng usok na pwedeng ilabas. Kapag lumagpas sa limit, of course, it is already a violation. Kailangan din po ng company ng permit mula sa DENR EMB para patunayan na ang kanilang makina ay hindi nakakalason sa hangin. Kapag nakasira sila ng kalikasan, obligasyon nilang pondohan ng environmental rehabilitation o yung paglilinis at pagbabalik nito sa dating ganda. Okay, ano pa? So, sa Section 45, okay, dito papasok yung sa cement plant natin. Yung hindi pagsunod sa standards ay may katapat na mabigat na multa at posibleng pagpapasara. Section 46, the motor vehicles, para naman sa mga sasakyan, no, na nagbubugan ng maitim na usok or smoke belching. Meron din po siyang penalty, no? It is considered as violation under Republic Act number 8749. So, yan po yun. So, ito po yung table kung saan makikita natin ang penalties under the Clean Air Act. So, kung makikita niyo dito, meron tayong tinatawag na administrative fines. So, kapag lumampas ang isang planta, gaya ng cement plant sa emission standards, ang multa po ay hanggang 100,000 bawat araw. So, paano siya binibilang? Ang bilang ay magsisimula sa araw na nahuli ang violation hanggang sa araw na napatunayan ng planta na naayos na nila ang kanilang emission. So, yung halagang ito ay pwedeng i-adjust ng DENR tuwing 3 taon depende sa inflation.
So, nabanggit din dito sa table yung closure of the facilities. Okay? So, yung pagsasara. Kung ang planta ay paulit-ulit na lumalabag o, tumatanggi, no, na sumunod, so magkakaroon siya ng cease and desist order or the CDO. Yan yung agarang pagpapatigil sa operation ng kanilang okay, sorry kung may kidlat. Okay, operasyon or pagpapatigil sa operation ng makina or ng buong planta. So, tuluyan na, no, na ipapasara yung mga company hanggang hindi sila nakakapag-install ng tamang air pollution control equipment. So, pagdating naman sa criminal penalties, dito napapasok ang mens rea or kung mayroon bang intention. Sa gross violation, kung ang violation ay nagresulta sa pagkakasakit o pagkamatay ng mga tao gaya ng pagkakaroon ng infection o kaya ay TB, no? Ang parusa or ang kulong ay 6 years to 10 years para sa mga responsible officers ng company. So, sino yung mga yon na pwedeng makulong? Of course, the president of that company, the manager, or sino mang opisyal na pumayag or nagpabaya kaya nangyari yung pollution. So, kung titingnan, bakit naman napakabigat ng multa sa Clean Air Act? Kasi ang hangin, hindi mo naman pwedeng bakuran yan. Kapag nagbuga ng alikabok yung cement plants like sa ating case study, hindi lang yung katabing bahay ang apektado, kundi yung buong bayan. Kaya ang multa ay 100,000 araw-araw. Isipin nyo, kung 100 days silang hindi sumunod, it's like 10 million pesos agad yun. At sa ating case study, no, nabanggit doon na nagkaroon ng health problems gaya ng TB, lung infections yung mga residents. So, pwede itong ituring na gross violation. So, ibig sabihin, hindi lang multa yung kakaharapin ng may-ari ng planta, kundi posible din po na 10 taong pagkakakulong dahil sa kapabayaan nila sa kalusugan ng publiko. Okay, class. Bukod sa mga factory, meron pang dalawang sikat na bawal sa ilalim ng Clean Air Act. First is the incineration. Okay, alam nyo ba na ang Pilipinas ang isa sa mga unang bansa na nagbawal ng incineration or pagsusunog? Okay, or pagsusunog. Ibig sabihin, bawal sunugin yung mga basura, lalo na yung mga medical waste, kung ito ay naglalabas ng mga lason sa hangin. Pangalawa, yung smoking in public places. Kaya bawal manigarilyo sa jeep, mall, opisina ay dahil po sa RA 8749. So, ang goal dito ay protektahan ang karapatan ng bawat isa na makahinga ng malinis na hangin na walang halong usok ng sigarilyo o lason mula sa sinunog na basura. We also have the Republic Act number 9275 or the Philippine Clean Water Act of 2004. So the law says that the state shall pursue a policy of economic growth in a manner consistent with the protection, preservation, and revival of the quality of our fresh, brackish, and marine waters. The law specifically applies to the water quality management in all bodies water or in all water bodies, and that is shall primarily apply to the abatement and control of pollution from land-based sources. So, ito yung protection, no, at pagbuhay sa katubigan ng Pilipinas. So, hindi bawal ang asenso o yung tinatawag natin na economic growth. Pero dapat ay hindi sinasakripisyo ang kalikasan. Hindi lang pagprotekta, layunin din ng batas na ito na muling buhayin ang mga maruruming anyo ng tubig. So, saklaw din ng batas na ito ang lahat ng uri ng tubig sa bansa, the fresh water, yung mga ilog, lawa, brackish water, yung mga tubig na hinalong tabang at alat, and marine waters, yung ating mga baybayin at dagat. So, dito, nagtatagpo ang Blue Laws, Fisheries, and Brown Laws or the Clean Water Act. Kapag madumi or kapag ang dumi mula sa factory
brown loss po yan. Okay, ay pumatay sa isda, papasok ang blue loss, no? So, dalawang batas ang pwedeng gamitin para sampahan ng kaso ang company. So, blue laws manage the resource or the fish, and brown laws manage the waste, okay, or the pollution in water. The law specifically punishes the following acts. First is the water pollution. This kind of violation specifically includes pollution of water body, Section 27A, groundwater pollution, Section 27B, chemical dumping, Section 27F, and illegal discharge, Section 27I. So, pag sinabi natin na groundwater pollution, ito yung paglason sa tubig sa ilalim ng lupa. Okay? Mapanganib ito, of course, sa balon na pinanggagalingan ng inumin ng mga residente. Chemical dumping, pagtatapon ng mga chemical waste o lason sa tubig, yung mga substance na nagiging sanhi ng fish kill. Illegal discharge, pagtatapon ng wastewater ng walang permit or treatment, or paglalabas ng langis or oil mula sa operation ng planta. So, bakit po illegal, no? Or bakit ito illegal discharge? According po sa Section 27I, ang bawat planta ay dapat merong discharge permit. Kapag nagtapon sila ng tubig na may halong langis nang hindi dumadaan sa oil water separator or treatment facility, ito ay considered as illegal discharge na. Here are the fines and penalties. Pag administrative fine, the amount okay is 10,000 to 200,000. And again, wala naman pong kulong yan. Pero the condition is bawat araw po ito, no, na hanggang sa hindi tinatama ang violation, magbabayad sila or magbumulta sila ng 10,000 to 200,000 araw-araw. Failure to pollute control, the amount is 50,000 to 100,000. Kapag ka tumangging mag-install ng treatment facilities, okay? Kasi dapat nga meron mga treatment facilities now for legal discharge. Ano pa? Gross violation, it is considered as a criminal. Okay, may kulong na 6 years and 1 day to 12 years. Okay, ano pa? The condition here is kapag sinadya yung pollution at nagdulot ng matinding pinsala, like for example, fish kill at nagkasakit yung mga tao also. And then, ano pa, criminal fine, 500 to 3 million bawat araw ng paglabag para sa gross violation. So, yung binanggit natin kanina, no, the gross violation. Ano pa? Pasok din dito yung CDO or the Cease and Desist Order, yung agarang pagpapatigil ng operasyon ng planta kung ang dumi ay banta na, no, sa kalusugan or sa kalikasan. Okay? Or closure of establishment, yung tuluyan na napagpapasara kung paulit-ulit po yung paglabag. And also the clean-up operation, ang kumpanya po ang gagasto sa lahat ng gagastusin sa paglilinis ng sapa at pag-restore ng mga namatay na isda. Okay? So, ganun po kabigat ang parusa. Next, Republic Act Number 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 is the law which primarily governs waste management in the Philippines. One of its declared policies is to ensure the proper segregation, collection, transport, storage, treatment, and disposal of solid waste through the formulation and adoption of the best environmental practice in ecological waste management, excluding incineration. It adds that the law shall retain primary enforcement and responsibility of solid waste management with LGUs while establishing a cooperative effort among the national government, other LGUs, non-government organizations, and the private sector. So dito papasok ang tamang pamamahala ng basura, okay, sa antas or level ng barangay at ng lungsod. So sinisiguro ng batas ang tamang proseso para sa solid waste.
Okay, ano pa? Segregation, yung paghihiwalay ng nabubulok, di nabubulok at recyclable. Maayos din po dapat yung paghakot ng basura and even the disposal, yung tamang pagtatapon ng mga basura sa mga legal na facilities. Okay? And of course, no to incineration. Malinaw sa batas na ito na bawal ang pagsusunog bilang paraan ng pagtatapon ng basura. So, sino dapat yung kumilos dito? It is a shared responsibility. Okay? Cooperative effort. The LGUs is the primary or the primary responsibility. Sila yung may pangunahing obligasyon na magpatupad ng batas sa kanilang nasasakupan na barangay, munisipyo or lungsod. The national government naman nagbibigay ng suporta at technical guidelines. The NGOs and the private sector katulong din po yan sa pag-educate at pag-manage ng mga recycling programs. So, sino dapat yung managot kapag hindi naipatupad ang batas na ito sa isang bayan? So, the answer is the LGU officials. Pwedeng sila sampahan ng administrative cases kung hahayaan nilang lasunin ng basura o polusyon ang kanilang nasasakupan. The law specifically punishes the following acts: illegal dumping and disposal of waste. This includes littering, Section 48.1, open burning of solid waste, Section 48.3, and dumping in flood-prone areas, Section 48.6. So, yung littering, yan yung pagtatapon, pagkakalat o pag-iwan ng maliit na basura sa mga public places, gaya ng kalsada, sidewalk, kanal, or even park. Sa madaling salita, kahit balat lang yan ng candy or upos ng sigarilyo, violation na po agad yan. So, the fine is 300 hanggang 1,000 plus community service ng 1 day hanggang 15 days na paglilinis sa lugar. At ito ay tinatawag na special remedy para matauhan ka. Next is open burning. So, yan yung tradisyonal na pagsusunog, pagsisiga ng basura sa bakuran o kahit anong lugar, no? So, bakit siya bawal? Siyempre, naglalabas yan ng lason sa hangin at labag din yan sa Clean Air Act. Okay? Ang batas po ay pabor sa composting kaysa sa pagsusunog. We also have the dumping in flood-prone areas, ang pagtatapon ng basura sa mga lugar na madaling bahain gaya ng mga estero, drainage o sa tabi ng mga sapa at ilog. So ito ang pangunahing sanhi ng pagbabara ng mga daluyan ng tubig na nagreresulta sa matinding pagbaha at polusyon sa katubigan. So these are the administrative and criminal sanctions. So pag littering, again, yun yung pagtatapon sa public places, no? So the fine is 300 to 1,000 and imprisonment of 1 to 15 days or community service. Open burning, pagsisiga ng basura, 300 to 1,000 and imprisonment of 1 to 15 days. Dumping in flood-prone areas, 1,000 to 3,000 and imprisonment of 15 days to 6 months. Squatting in open dumps, paninirahan sa mga tambakan, that is 1,000 to 3,000 yung fines and imprisonment of 15 days to 6 months. Mixing segregated waste, yung paghahalo-halo ng basura, 5,000 is the maximum fine and imprisonment is 6 months the maximum. Okay? So the law specifically punishes the following acts: the illegal dump sites and waste disposal facilities. This includes establishing and operating open dumps, Section 48.9, and construction and operation of a landfill near a watershed reservoir or aquifer. So dito, pinag-uusapan ang ipinagbabawal na facility ng basura. Okay? So, sabi sa section na So we have here open dumps, section 48.9. So ano yan? Yun yung lugar kung saan yung mga basura ay basta-basta na lang tinatambak ng walang cover, walang lining sa lupa at walang kontrol sa amoy or sa lason.
So, noon pang 2006, dapat na-convert ang lahat ng open dumps papunta no, sa sanitary landfills. Ang pagpapatakbo nito ngayon ay illegal na. So, ano pa? The landfills near water sources, Section 4816. So, bawal magtayo o mag-operate ng landfill or tambakan ng basura sa mga watershed o yung mga bundok o gubat na pinagmumulan ng tubig, sa mga reservoir or imbakan ng tubig, aquifer or groundwater o tubig sa ilalim ng lupa na iniinom natin. So, yan yung example no, ng open na dumping. Okay? Kung titingnan nyo, sobrang gulo, tinambak lang basta yung basura, and it is considered as illegal. Here are the fines and penalties for establishments and LGUs. Pag open burning or pag susunog ng basura, that is 300 to 1,000, okay? And 1 to 15 days na pagkakakulong. Pag operating open dumps, illegal na tambakan, that is 500,000 plus 5% ng net income noong nakaraang taon. So, and imprisonment of 1 year to 3 years. Pag landfills near watersheds and aquifers, your fines is 500,000 plus 5% ng net income last year and 1 year to 3 years imprisonment. Pag construction of illegal facilities, that is 100,000 to 1 million and imprisonment of 1 year to 6 years. Kung pansinin natin, no, kung ikaw ay nahuling nagkalat lang, littering lang, maliit lang yung multa. Pero, kung ikaw ay isang LGU company or isang company or LGU na nag-ooperate ng open dump o nagtayo ng tambakan malapit sa water source, hindi lang libo yung usapan dyan, kundi milyon na. And bukod sa 500,000 base fine, kukunin din ang 5% ng net income ng company. Ibig sabihin, kung kumikita ng bilyon yung cement plant, parang sa case study natin kanina, so napakalaki ng babayaran nila. At hindi lang yan, yung mga opisyalis nila ay pwedeng makulong ng hanggang 3 years. Ito ang proteksyon ng batas para siguraduhin na ang mga factory ay hindi lang basta-basta nagtatapon ng dumi kung saan-saan. Ito ang tama, no? Tamang tambakan ng basura. Okay, yung legal na kung mapapansin niyo, merong cover. Okay, merong munang cover pangsalo, no? Para yung mga katas ng basura ay hindi directly na mapupunta sa tubig or sa lupa, hindi siya ma-absorb ng lupa. The law that established environmental impacts assessment in the Philippines is PD number 1586, entitled Establishing an Environmental Impact Statement System, including other environmental management-related measures and for other purposes. So the DNR implements the PEISS with the principles of sustainable development and a system-oriented and integrated approach to ensure a rational balance between socio-economic development and environmental protection for the benefit of present and future generations. As a basic principle, the EIA is used to enhance planning and guide decision-making. So, yung PEISS stands for the Philippine Environmental Impact Statement System. Okay? So, dito papasok yung pag-check, no, and the balance ng mga proyekto. So, the purpose of this law ay para pagtugmain, no, or reconcile ang dalawang mahalagang bagay, the socio-economic undertaking, yung pag-unlad ng ekonomiya at ng negosyo, and the environmental quality, yung pagpapanatili ng malinis na kalikasan. Again, hindi bawal ang development, pero dapat ay balanse para sa present and future generations o yung tinatawag natin na sustainable development. So, ano yung EIA or the Environmental Impact Assessment? Ito ay isang planning tool. Ginagamit ito para hulaan or i-predict kung ano ang magiging epekto ng isang proyekto sa kalikasan bago pa man ito itayo. Ito ang gabay ng government para magdesisyon kung bibigyan ba ng permit ang isang company or hindi.
So the law specifically punishes the following acts. Number one is the violation of the EIS, the terms and condition of the ECC, and other rules and regulations. Section 9, PD number 1586. So ano yung mga ipinagbabawal? According to Section 9, pinaparusahan po yung operating without an ECC o yung pagtatayo o pagpapatakbo ng project nang walang kaukulang permit from the DENR. And also the violation of ECC terms o hindi pagsunod sa mga conditions na nakasulat sa ECC. Like for example, dapat mayroong air filter, dapat may wastewater treatment, and violation of EIS rules, pagsuway sa mga alituntunin ng Environmental Impact Statement System. So here are the penalties under PD number 1586. So, operating without an ECC or walang permit, the fine is 50,000, and other sanctions is cease and desist order. Violation of ECC conditions, hindi pagsunod sa condition, the fine is 50,000 bawat violation, and suspension or cancellation ng ECC. And misrepresentation, pagsisinungaling sa mga documents, the fine is 50,000 and other sanctions is pagkansela ng ECC at posibleng criminal case. So ano ang mas masakit sa company? Ang magbayad ng 50,000 o mapasara yung buong planta? Of course, ang pinakamasakit sa kanila ay ang suspension. Dahil sa bawat araw na sarado yung planta nila, or yung factory nila, or yung operation nila, milyon-milyon yung nawawalang kita sa kanila. Kaya ang PD 1586 ay isang mabisang tool para pilitin silang maging environment friendly. Let us now proceed to the Brown Laws Enforcement Agencies. We have the EMB, or the Environmental Management Bureau, the primary regulatory unit for pollution control. The core task is to handle environmental management, conservation, and pollution control, and acts as the rulemaker and monitor for environmental quality. So sila yung main unit ng DENR na nakatutok sa pollution control. Sila yung gumagawa ng rules, okay? Sila yung nagsasabi kung ano yung bawal at pwede pagdating sa dumi na nilalabas ng mga pabrika. Sila lang ang, or hindi lang sila gumagawa ng batas, sila rin po ay nagmo-monitor. Sila yung nag-i-inspect kung sinusunod ba ng mga company ang mga rules na ito. So, ano pa yung functions nila? They formulate quality standards for air, water, land, noise, and radiation, recommends use or rules for the EIA system and monitors project implementation, creates regulations for solid waste and toxic hazardous substances, provides research, scientific assistance, and technical help to regional offices and the secretary, disseminates information to the public regarding environmental and pollution matters. Okay, so sila yung nagtatakda ng mga standards, no? Halimbawa, sa hangin, gaano karaming alikabok lang ang pwedeng lumabas sa chimney ng cement plant. Sa ingay, gaano lang dapat kalakas yung tunog ng makina. So sila ang may hawak ng meter stick para malaman kung excessive o sobra na ang pollution. The EAA, or the Environmental Impact Assessment, so bago pa itayo yung planta, dadaan mo na yan sa EAA. So ang EMB po ang nagre-review kung ano ang magiging epekto ng project sa kalikasan. Sila rin ang nag-a-approve ng ECC, or the Environmental Compliance Certificate. Sila yung nagsasabing, okay, sige, okay, pwede kayong mag-operate basta ganito yung gagawin niyo para hindi masira ang ating kalikasan. So sila rin po yung gumagawa ng rules para sa solid waste at lalo na sa toxic and hazardous substances. Sila yung sumisiguro na yung mga nakalasong dumi mula sa industry ay hindi itatapon sa kung saan-saan lang. Sila po ang scientific arm, sila ang mga scientists, or sila ang may mga scientists at laboratory. Sila yung nagbibigay ng ebidensya kung ang ilog ba ay patay na o kung ang hangin ba ay delikado na sa tao. Sila ang nagbibigay ng technical help sa mga regional offices. Trabaho nilang ipaalam sa publiko ang sitwasyon ng ating kapaligiran. Sila ang naglalabas ng mga babala at information para maging aware ang mga tao sa pollution issues. So, EMB din po ang responsible for interagency coordination,
leads the preparation of the State of the Philippine Environment Report. So, sila yung lead, no, sa paggawa ng report card ng kalikasan ng Pilipinas. Kinakalap nila yung data mula sa ibang agency para makita yung kabuuang status or itsura, no, ano na ba ilagay ng ating hangin, tubig, or lupa sa bansa. So, EMB is equals to the standards and monitoring. Kung walang EMB, walang susukat kung legal o illegal ang dumi na nilalabas ng isang company. So, let us now proceed to the case build-up measures and procedures. So, these are the 6-step process of case build-up. Step 1 is the situation analysis. Note the violation and identify essential facts. Step 2, evidence identification. Identify the essential evidence needed. Step 3, evidence gathering. Gather and preserve the identified evidence. Step 4, legal documentation. Prepare the necessary affidavits, complaints, and pleadings. Step 5, filing. File the complaint pleading with the proper agency or with the prosecutor. Step 6, monitoring and support. Monitor the progress of the case and assist the agency prosecutor when needed. So, una, alamin muna natin, no? Bago tayo sumugod, kailangan nating malaman kung anong batas ang nilabag, sino ang gumawa, saan nangyari, kailan, or kailan, no? So, dapat malinaw ang mga essential facts. Sa case natin, ito ba ay violation ng Clean Air or Clean Water Act? Step 2, okay, ano yung kailangan nating patunayan? Kailangan ba ng pictures ng maitim na usok? Testimony ng mga nagkasakit? Water samples? So, dito natin ililista lahat ng kailangan para suportahan yung kaso natin. Now, sa step 3, gather and preserve evidence. Kapag alam na natin yung kailangan, ito na yung oras na para kolektahin natin, no? Or i-gather, okay, yung mga evidence. So, importante po ang preservation also, o yung pag-iingat. Halimbawa, yung water sample ay dapat nasa tamang container para hindi ito makontaminate at tanggapin po ito ng korte. Step 4, dito tayo gagawa ng affidavits or sinumpaang salaysay. Complaints. Ito yung mga formal na kwento ng ating reklamo na isasubmit natin sa authority. And then, step 5, dadalhin na natin yung mga papers natin. Okay? So, pwedeng sa EMB, pwedeng sa PAB, or sa prosecutor. Depende sa kung anong klaseng kaso yung binubuo natin. And then, of course, step 6, hindi natatapos ang trabaho sa pagpa-file lang. Kailangan natin i-monitor ang progress. So, kung kailangan ng prosecutor ng karagdagang testigo or information, dapat handa tayong tumulong para hindi matulog yung kaso. So, here are some tips in gathering evidence. Tip 1, okay, systematic and thorough search. Huwag bara-bara ang paghahanap. Magkaroon ka ng sistema sa pag-iikot, okay, sa crime scene para walang makitang detalye na makalampas. Ano pa? Tip 2, handle fragile evidence with extra care. So, kung ebidensya ay madaling masira, no, yung mga patay na isda o mga basang sample, doble ingat po tayo sa paghawak. Tip 3, if in doubt, keep it. So, pag nag-aalanganin ka, kung mahalaga ang isang gamit o basura na nakita mo, itago mo pa rin hanggat hindi napapatunayan na wala itong kwenta. Mas mabuti ng sobrang evidence kaysa kulang. And tip 4, para sa malawak na lugar sa labas, hatiin yung area, no, sa mga strips. So, yung, just like yung pinag-aralan natin, no. Okay? Yung different kind of search method. And then, of course, the chain of custody, pinaka-importante yan. Dapat recorded kung sino yung kumuha, kanino pinasa, saan tinagong evidence. So, kapag naputol lang chain, alam nyo na yan. Pwedeng sabihin ng company na, or ng tao na, oh, wait, tanim lang yan, or pinalitan yung evidence. Alam niyo naman yan kung anong kahalagahan ng chain of custody. Next is tips on how to preserve evidence. So, para hindi mabasura ang ebidensya sa korte, we need first, tip number 1, inventory. Gumawa ng listahan ng lahat ng ebidensyang nakuha mo at ng mga kailangan mo pang makuha. Next, dapat may tamang packaging, label, marka, or sealed ang bawat item.
Next, kaunti lang dapat yung tao nga hawak sa evidence para hindi ito makontaminate. And of course, the chain of custody isulat po kung sino ang kumuha, kailan, bakit, at para saan ito kinuha. And turnover, kapag ipapasa na yung evidence, siguraduhin po na ang pagpapasahan ay may kakayahan at kagamitan para hawakan ito ng tama. And laging magtabi ng copy ng mga pictures, documents, para may backup ka kung sakaling mawala yung mga originals. Yung mga affidavits, or yan. Okay? So, choosing the right forum, the Philippine Courts and Forum. So, ano yan? First, yung quasi-judicial or the administrative agency. Ito po yung mga agency sa ilalim ng executive branch gaya ng DENR na binibigyan ng batas ng kapangyarihang duminig at magdesisyon sa mga kaso na parang isang korte. So we have the PUB or the Pollution Adjudication Board para sa mga violations ng Clean Air Act or Clean Water Act. Meron naman tayong the MAB or the Mines Adjudication Board para naman sa mga gulo sa pagmimina. We also have the NCIP, the National Commission on Indigenous People, para po sa mga isyong may kinalaman sa lupain ng ating mga katutubo. So, bakit dito? Karaniwan, mas mabilis kasi at mas technical yung mga technical, no? Ang mga expert dito pagdating sa environmental standards. We also have the ADR, the Alternative Dispute Resolution. So, ito yung paraan para ayusin yung gulo sa labas ng formal courts. So, like for example, the Court Annex Mediation or the PMC or the Philippine Mediation Center. So, bakit dyan? Kasi nga ang purpose ay magkaroon ng compromise, okay, o yung pag-uusap sa pagitan ng mangisda or citizen at ng company nang hindi na gumagastos ng malaki at nagtatagal sa korte. We also have judicial courts o yung regular courts. Sila yung may pangkalahatang kapangyarihan sa mga civil and criminal cases. So we have the MTC, METC, the MTCC, or the MCTC. Okay, yung mga municipal or city courts. Regional trial court, okay, higher courts. So, dyan po lahat yun, no, sa judicial. So, bakit kailangan nating piliin yung right forum? Kasi nga, bawat opisina ay may kanya-kanyang jurisdiction or saklaw na kapangyarihan. Kung ang gusto natin ay ipatigil ang pollution agad, pwedeng sa quasi-judicial or sa PAB tayo, no, pumunta. Kung gusto nating mag-usap at pagkaayos ng mabilis, we have the ADR. Pero kung gusto nating ipakulong yung may-ari ng planta o humingi ng danyos perwisyo, so pupunta tayo sa judicial courts para magsampa. So kapag nagkamali tayo ng forum, dismiss agad yung kaso dahil sa technicality kahit huling-huli na natin sila. Take note, an exception to the jurisdiction of the PUB is as regards cases within the Laguna Lake area, which fall under the exclusive jurisdiction of the Laguna Lake Development Authority under RA number 4850. So, sa usapin ng polusyon, hindi lahat ng kaso ay napupunta sa PUB. Meron din pong tinatawag na exclusive jurisdiction ang Laguna Lake Development Authority under the RA 4850. Karaniwan, ang PUB ang humahawak sa mga administrative cases tungkol sa pollution. But the exemption is, kapag ang pollution o violation ay nangyari sa loob ng Laguna Lake area, ang LLDA ang may exclusive power na duminig at magdesisyon sa kaso. And the legal basis of this is Republic Act number 4850. Again, if the violation occurs within the Laguna Lake region, the LLDA under RA 4850 has exclusive jurisdiction, not the PAB or the PAB. Further, take note that the jurisdiction of the MOB and the panel of arbitrators does not involve complaints or in violation of pollution laws. Any violation by a mining operation which causes pollution to the environment would still fall under the PUB as discussed above. Okay. So, yung ating pong MAB and panel of arbitrators jurisdiction more on focus on mining disputes, mineral agreements, and mining rights. Their authority does not involve complaints or violations of pollution laws.
So, any violation by a mining operation that causes pollution, fall pa rin po yan sa ating PAB. Even if the violator is a mining company, pollution cases are treated separately from mining rights cases. So, again, no, marami kasi yung nalilito dito, no. Akala nila iba, basta mining company ang involved, automatic po ay yung Mines Adjudication Board or yung MAB. Pero ayon sa batas, ang MAB po at ang Panel of Arbitrators ay walang kapangyarihan or no jurisdiction pagdating sa pollution laws. So kung ang isang minahan ay nagtatapon ng dumi sa ilog or nagdudulot ng pollution sa hangin, hindi po sakop to ng MAB, no? Sa halip, magfo-fall pa rin po ito sa Pollution Adjudication Board or the PAB. We also have here the RA 8371, the Indigenous Peoples' Rights Act or the IPRA of 1997. So ito po yung batas na kumikilala at nagtatanggol sa mga karapatan ng mga katutubo natin sa Pilipinas. Itinuturing din itong isang environmental law dahil karamihan sa mga pinakaimportanteng kagubatan at likas na yaman ay matatagpuan sa loob ng kanilang mga lupain. We also have the National Commission on Indigenous Peoples or the NCIP. Ang NCIP po yung pangunahing agency na nangangalaga sa karapatan ng ating mga IPs. Sila rin po ay nagsisilbing parang korte or quasi-judicial body na dumidinig sa mga kaso o tungkol sa mga ancestral domains or lupang galing pa sa mga ninuno. Guardians of Ancestral Domains are a number 8371 or the IPRA. So, the primary mandate is responsible for policies and programs to recognize, protect, and promote the rights of indigenous peoples, and acts as a quasi-judicial body for claims and disputes involving IP rights and ancestral domains. So, yun nga, no, ang NCIP po yung nag-lead sa paggawa ng mga program para siguraduhin na ang ating mga IPs ay hindi naaapi at ang kanilang mga karapatan ay kinikilala pa rin po ng government. Again, sila ay may kapangyarihan na parang korte. Kung may agawan sa lupa o gulo sa loob ng ancestral domains, ang NCIP po ang didinig, no, at magdedesisyon sa kaso. Most environmentally critical and endangered areas are within IP-managed lands, and project proponents must secure the free, prior, and informed consent or the FPIC of IPs before using natural resources in their area. So, karamihan ng ating mga what we call this products, no, is nakikita sa gubat, sa bundok, and of course, yung mga endangered na lugar ay nasa loob mismo ng lupain ng mga katutubo. So dahil sila po ang may-ari ng lupa, sila rin ang nagiging frontline sa pag-protect nito. So, pumasok dyan yung FPIC or the Free, Prior, and Informed Consent, no? Yan yung pinaka-importanting tool. Okay? Yan po ay nangangahulugan na bago pumasok ang isang company, halimbawa, para magmina o magtayo ng planta, kailangan muna nilang makuha ang oo or pagpayag ng mga katutubo nang walang pilitan at may sapat na kaalaman. Key provisions of IPRA or RA 8371. IPs have priority in harvesting and developing natural resources within their domains. Ancestral lands found necessary for watersheds, mangroves, or wildlife sanctuaries must be maintained and developed for such purposes, and promotes the adoption of IP methods for environment preservation. So, sila po ang priority, no? Or may unang karapatan, no, sa paggamit ng pag-aani at pag-develop ng anumang likas na yaman na matatagpuan sa kanilang territory. Kung ang bahagi ng lupang ninuno ay kailangan para sa watersheds or wildlife sanctuaries, kailangan na i-maintain at protektahan ito. So, hindi pwedeng sirain dahil ito po ay mahalaga sa ecology ng bansa. Kinikilala ng batas na ang mga sinuunang paraan ng mga katutubo sa pag-aalaga ng gubat at dagat ay effective. So, hinihikayat ang ibang community na gamitin din ito, okay, as best practices
para sa ating kalikasan. Again, RA 8371 is the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Let us now proceed to the special remedies in environmental cases, the innovative legal tools provided by the Rules of Procedures for Environmental Cases to ensure the swift and effective administration of environmental justice. So ano ba talaga yung special remedies? Sa madaling salita, ito po ay extraordinary powers na ibinibigay ng Supreme Court dahil ang mga problema sa kalikasan ay hindi na simple, no, dulot ng technology at lumalagong economy. So hindi na sapat yung mga lumang style lang ng pagdedemanda. So ang mga remedies na ito ay tinatawag na innovative tools dahil binabago nito ang takbo ng justice. So ginawa po yung mga yan para maging mas mabilis yung aksyon ng korte at masiguradong may pananagot ang mga kumpanya o individual na sumisira sa ating kapaligiran. So ano-ano ba yung mga special remedies na yon? So number one, we have the immediate legal relief for environmental threats. We have the Environmental Protection Order, and we have the Temporary Environmental Protection Order. So the Environmental Protection Order is a court order directing or enjoining any person or government agency to perform, to do something, or desist, or to stop something to protect, preserve, and rehabilitate the environment. So, ang EPO po ay isang utos mula sa korte. Sinasabi sa isang tao o sa government na gawin mo ito or itigil mo yan para hindi na lumala ang pagkasira ng ating kalikasan. So, we have two types of relief, the prohibitory injunction, stopping an act that causes harm, like for example, stop dumping waste, and mandatory injunction or requiring an act to fix damage, like clean up the spill. Next is the Temporary Environmental Protection Order or the TEPO. Is a legal remedy that is similar in nature to a temporary restraining order, as it is designed to provide immediate relief while the main case is still being heard in court. To ensure its issuance, the applicant must sufficiently prove that there is a potential injury or harm to the environment, which is necessary to convince the court to intervene immediately and prevent future damages. So, dahil ang mga kaso sa korte ay matagal, kailangan natin ng TEPO para nga po yung temporary restraining order, no, sa mga kasong or sa mga katulad na ordinaryong kaso. So, kung ngayon pa lang ay nakikita nating nasisira na yung kalikasan, hihilingin natin sa korte na maglabas ng TEPO para itigil agad ang ginagawa ng company habang dinidinig pa po ang kaso. So, to get a TEPO, the applicant must demonstrate that there is an urgent necessity to prevent irreparable damage to the environment. Next tool is the writ of kalikasan. The writ of kalikasan is an extraordinary legal remedy designed to protect the constitutional right to a balanced and healthful ecology against unlawful acts or omissions that cause environmental damage of such magnitude that it threatens the life, health, or property of inhabitants across two or more cities or provinces. So, ang writ of kalikasan po ay very unique yan, no, na remedy na tayo lang ang unang nagkaroon sa buong mundo. So, ginagamit po yan kapag ang ating constitutional rights sa isang malinis na kapaligiran ay nilabag ng isang company or pati na ng government. So, hindi ka pwedeng humingi ng writ of kalikasan para lang sa simpleng basura sa harap ng bahay mo lang. Ang requirement dito ay magnitude. Dapat ang pinsala ay sobrang laki na apektado na ang buhay, kalusugan, or ari-arian ng mga tao sa dalawa o higit pang lungsod or lalawigan, two or more cities or provinces. Kailangan itong malinaw na nakasulat at napatunayan sa iyong petition. Bakit sa Supreme Court bakit sa Supreme Court or Court of Appeals agad, no? So, dahil malawak po yung sakop ng pinsala, halimbawa, polusyon sa isang malaking ilog o na dumadaan sa Bulacan at Pampanga, sa mataas na korte tayo agad pumupunta, ang Supreme Court at Court of Appeals, ang may nationwide jurisdiction, kaya kaya nilang mag-utos sa buong Pilipinas.
Next is the writ of continuing mandamus. A writ of continuing mandamus is a powerful legal remedy that compels government agencies to perform their mandated duties through a series of acts, remaining under the court's supervision under the judgment is fully satisfied and the environmental problem is resolved. So ito po ay isang utos ng korte sa isang agency ng government na gawin ang kanilang tungkulin sa ilalim ng batas. So ano yung pinagkaiba nito sa ibang utos? Pag continuing siya, ibig sabihin hindi titigil ang korte sa pagbabantay hanggat hindi 100% na natatapos yung utos nila. Like for example, yung Manila Bay case. Nagsimula ito dahil sa Manila Bay. Sabi ng Supreme Court, tapos na ang panahon ng pagpapabukas-bukas, no? O yung tinatawag nating procrastination at mga pansamantalang solutions. So, inutusan nila yung MMDA at iba pang mga agency na linisin yung baybayin at kailangan nilang mag-report sa korte buwan-buwan. So, minsan kasi, ang gobyerno po ay nagdadahilan na walang budget o mahirap yung task. So, gamit ang writ na to, sinasabi ng korte na hindi pwedeng iwasan ang mandates. So, kailangan nilang mag-buckle down at magtrabaho bago pa maging unmanageable ang problema. Next is the citizen suit. A citizen suit is a powerful legal mechanism that allows any Filipino citizen to file a case on behalf of others, including future generations, to enforce environmental rights and hold violators or government agencies accountable for their legal obligations. So, sino yung pwedeng mag-file? Kahit sinong Pilipino po ay pwedeng mag-file ng citizen suit. So, ang pagkakaiba dito, hindi mo na kailangan patunayan na ikaw lang ang victim. Pwede kang lumaban para sa ibang tao, sa mga bata, at kahit pa para sa mga generations yet unborn o yung mga susunod pang salinlahi. So, bakit po siya special? Sa ordinaryong kaso kasi, di ba dapat ikaw yung direct na naaapektuhan para makapagdemanda ka. Pero sa environmental cases, dahil ang kalikasan ay para sa lahat, binibigyan ng batas ang bawat citizen ng karapatan na piliin, okay, or pilitin ang mga violator o yung government na sundin yung batas. So, pagka-file ng kaso, maglalabas po yung korte ng order. May 15 days ang sino mang gustong sumali o mag-intervene sa kaso para magpakilala sa korte. Para malaman ng lahat, kailangang i-publish ito sa dyaryo or syempre ano na ngayon, modern social media or padalhan ng copy yung mga apektadong barangay. Kung nakikita mo na ang ilog ninyo ay nilalason ng isang factory, pwede kang mag-file ng kaso, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iyong mga anak at sa mga susunod pang generation. So, ang tawag po dito ay intergenerational responsibility. So, ang korte na mismo ang magsasabi sa public, mag-file kayo ng kaso. Sino pang gustong sumama sa loob ng 15 days? So, binubuksan nito yung pinto para sa lahat ng Pilipino na maging bantay ng ating environment. The last one is the strategic lawsuit against public participation o yung SLAP na tinatawag. It is a retaliatory legal action designed to harass or silence individuals and institutions who enforce environmental laws, serving as a protective shield for those exercising their right to participate in environmental protection. So, ang SLAP po ay isang uri ng demanda na ang layunin ay hindi justice, kundi pananakot. Ginagamit ito para patahimikin ang sino mang lumalaban para sa kalikasan. Kung ikaw ay nag-file ng kaso laban sa isang company at sinampahan ka nila pabalik ng libel or damages para mapagod ka at umatras, yan ay considered as SLAP. So, tinawag po yung strategic, no, dahil pinag-iisipan ito ng mga proponent o malalaking company. Kapag nakita nilang malakas ang community opposition, gagamitin nila ang kanilang yaman para kasuhan ng mga leader ng community. So, ang layunin nila ay ubusin ng pera at oras mo sa korte para hindi mo na maituloy yung pag-protect sa environment. So, sa ilalim ng ating Rules of Procedures for Environmental Cases, kapag napatunayan ng korte na ang kasong isinampa sa iyo ay isang SLAP,
maaari itong i-dismiss agad. Ito ang proteksyon ng mga citizen para hindi sila matakot magsalita o magpetisyon sa government. Dito po natatapos ang ating discussion about sa ating Brown Laws. So, thank you everyone and God bless.